Amen. Please remain standing for our anthem. Okay, everyone. Mandili pa tayo. Discuss the result. Are you ready? Yes! Okay, shake na lang. Shake your body, everyone. Shake your head. Shake your body. Okay, my body smaller. And sit down. Okay, our topic for today is all about seasonal and changing temperature. Okay. So before we will start, let us have first an activity titled Seasons, Rules, and Truths. So it's an activity. So the direction is, I will ask you a series of questions about seasons, temperature, and weather. And instead of answering by yes or no, ang inyong buhaton, if yes ang inyong answer, mo-indog mo, taas mo hands up. Raise your hands. And if your answer is no, you will sit down and cross your hands. Again, if yes ang answer, stand up and raise your hands. And if no, sit down and cross your hands. Okay. Sige, mag-trial na, okay. Basta, hindi na lang. Mag-trial ka, yun na lang ako kung yes, mag-indog mo, then tas no. So, 1, 2, 3, yes! No? Okay. So, after you will give to us your answer, we will be calling someone to explain ano ka na ang iyang business. So, pay attention everyone. Are you ready? Yes! Okay, so, okay, first question. Okay, pag mo ingon mo 1, 2, 3, and isa pa mo hatag sa answer. Sabot? Yes. Okay, the question is, do we have the same weather every day? 1, 2, 3, give your answer. Ani mo, yes. Yes, sige na, okay, wala. Yes ka. And kamo? No. Okay, Miss Jessa. Why? Ang answer niyo kay yes. Kasi ka ba yung wala na daw siya. Sabi ni mo, okay. Now, your answer, everyone. Okay, next question. Can we use the thermometer to measure temperature? 1, 2, 3. Give me your answer. Okay. The answer? Okay. May I hear your idea, Mr. Bahen? Nanong yes yung answer. The word itself, thermos. Have your answer, everyone. Okay.
Okay, may I hear your voice? Mr. Ebenezer, why not yes ka? The forecast is so maybe na people na maapektuhan. Ibali naiuban di ba yung forecast sa airplanes, and also sa mga sa agriculture dito na ibali harvest ng nila nagpaabot ng sa affects sa falls and provision. Thank you, Mr. Ebenezer. Next question. Does the Philippines have 4 seasons? 1, 2, 3. Give me your answer. Why no? Mr. Kabusas. Why Okay, very good. Next question. Do farmers need correct weather reports to know when to plant? Yes. Yes. 1, 2, 3. I want your answer. Yes. So you did what? Do farmers need correct weather reports to know when to plant? Okay, Mr. Aponda, why not go fast? Okay, Mr. Aponda. What's your answer? Yes. Why yes? Yes, para kabalo sila kung sa inyo nila sa mga tao. Ay, para ay, ano ba yan? Okay, nagkwento plantas. Pero kumbaga, kunyari, bulan ka ron. So, tabunan yung mga bulan mo na. Kawalo ka naman, doon na bulan. Okay, thank you. Clap your hands, everyone. Okay, next question. Is accurate measurement important to keep people safe during storms? Yes. 1, 2, 3. I want your answer. I miss Judy. Why yes? Who's the guy? Yes. Sa ako lang ha, important din siya, ma-measure na nila ang kung saan ako sa bagyo, baka na number 1. Number 1. Signal number 1. Signal number 2. So, pinaagi na may inform na mga katauhan na kung saan ang signal. Yes! Nagabang na ang bagyo. Kung saan ang mga matay. Ay, ako ano, Bunda? Okay, that's all for the activity. Did you enjoy? Yeah! Okay, but before everything else, or before we dive into our proper discussion, let us first read our lesson objective. So at the end of the lesson, students will be able to explain the cause of astronomical season. Second is to identify the different types of instruments used to measure temperature. And third one is to appreciate the importance of accurate measurement of weather and climate. So, ready na mga milaw? Yes! Mag-topic mo ba ito? Okay, let's proceed to a question. So, what are the 4 seasons of anybody? Okay, Miss Nicole, please stand. Winter, summer, autumn, and spring. Okay, very good. Clap your hands, everyone. So the 4 seasons of the earth is spring, summer, fall, and winter. So my question is, why the earth has seasons? Ano na yung seasons ng earth? Mr. Gomez, may I hear your idea? Okay, you are not talking. Why the earth has seasons? So it's very important for earth to have seasons because if wala yung season, dili na ito ma-maintain ang balance sa atong earth. Very good. Clap your hands. Okay, this is
it is because gihapon sa iyaha sa iyang friend maunang dili man side autumn, dili man side spring. Later on makabalot ang anong unsa ng autumn, unsa ng spring, unsa ng summer, unsa ng winter. So, let's proceed. So, pag may spring, spring season, dili makita nato or the temperature, the weather begins to warm and flowers and trees start to bloom. So, wala din diri sa ato sa Philippines. So, dala sa mga lain nason. So, what is spring? May ano na ninyo kung kanang feeling nyo, like for example, pag matang buntag sa iyo, wow, ganahan ang weather, it begins to warm, and ang mga flowers niyo, di bang tanong ang mga plants niyo, di bang tanong is nag-start na siya sa pamunga. Okay. So, ang spring god, kung ato'y ko na siya sa life, mura siya gihagikot ikaw nga rebirth. Kaya kadungan, in the morning, mo ay kumakuan na kamatahan, so ganahan ka sa paginaw, kay waka, temperature. And next one is summer. So, it is the hottest season. Characterized by the most hours of daylight with flowers and trees in full bloom. So, mas taas ang time sa buntag kaysa sa gabi dito sa summer. And it is the hottest season. Kung sa spring, dahil kuan pa, dahil start to bloom the flowers and plants, bigyan sa summer, na full bloom na siya. Sabot? Yes! Okay guys, fall. Dili ka sa fall season. But before we proceed, unsa galing ko akong giingon, Mr. Ismael? Unsa tong spring at summer? Spring, start pa Okay, very good. Clap your hands, everyone. Okay, dili na pagka sa fall season. Unsa kaya ang term sa fall? Okay, so the weather begins to cool and leaves the trees change color before gold. So, yan sa fall, ikan ka sa summer, di ba initay kaayo? Ngayon na rin mga fall na mo, pag hinayin na tapos daw ang temperatura sa inyong nason. So, dili ang fall, pag hinayin na nag-change ng color ang mga leaves, ang mga plants, and maglagas na siya. Pink lagas na siya, fall or autumn. And next to the winter season na dayon. The coldest season, kung hottest season, summer, napoy, coldest season. So, din itong na yun, with no leaves and trees and the shortest period of daylight. So, mas gamay na ang period sa daylight, mas taas ang period sa darkness. Darkness. Now, sa galito akong giingon, Miss Pamor, what is fall, what is winter? Fall is winter. Pag sa fall is magbigin na siya o ganun kabugnaw-bugnaw bitaw lagos na ang mga leaves or plants na kinaang leaves ganito na ang mga dahon sa kahoy so ganun na siya o kakuan ka so na siya maglagos na siya pag-abot na sa winter is bugnaw na siya o mag-snow o sa luwas pa is mag-snow na sila. Thank you, Dr. Now, let's proceed to the cause of astronomical season. So, natin itawag na vernal equinox, summer solstice, autumnal equinox, and winter solstice. Ito na na, so, ano i-explain ko na sila. Ang vernal solstice and equinox is na itawag na summer solstice. So, it is similar with summer season. Kasi siya, the longest day of the year marking the beginning of summer. So, summer and summer solstice is quite the same. So, mo na siya nakasabot ba? The longest day of the year and marking the beginning of summer. Pag may ng winter solstice, the shortest day of the year and marking the beginning of winter. It is the same with winter season. So, diri ko sa winter solstice, mas taas ang gabi, ang time sa gabi kaysa sa adlaw. Yeah. The next is the equinoxes, the spring and the autumn. So, diri mo itong makita niyo gaya natin
astronomical season. They begin and end at specific points called solstices and equinoxes. So, panin? Muna siya ang example sa astronomical season. So, diri everybody pamingan guys, diri yung mga mata. Diri September 2023, ani nga tuig, autumnal equinox kay nagsi ang iyahang buwan, ang iyahang third ng diri same lang. Baliwara ang katasun sa daylight, baliwara ang katasun sa darkness. Mo na equinox or autumnal equinox. Same with diri sa vernal equinox or spring season. So, ang northern hemisphere is spring season, ang southern hemisphere is autumn. Yeah. And report sa December 21 to 22. So, please take note ka ha. Palibitaw siya. Ang forma sa earth, dili kita siya straight. Paano kita siya mag-flat kita siya. Mauni na rin ang northern ang southern hemisphere. So, same with summer solstice. If neither contact dili sa sun, summer siya, dili ang winter ang iyahang kuan temperature. Kasagutan eh? Yes! Next is, let's proceed to the cause of astronomical season. So, Earth tilted axis causes the season. So, dili kay tungod sa distance sa Earth, ibalik doon siya sa Sun, dili na mao ang meaning or ang cause sa astronomical season, kundi tungod sa iyahang tilted axis. So, North Pole tilts towards Sun, and Northern Hemisphere, summer. If ang North Pole na tilt siya o neither contact sa Sun, just like what I've said earlier, na ay summer diya sa Northern Hemisphere. Sagot ba? Yes! And pag ang South Pole tilts toward the Sun, Northern Hemisphere is winter, and Southern Hemisphere is summer. Basta kay kung neither contact ang North Pole dito sa Sun, summer dira, and ang sa Southern Hemisphere na is winter. So, ano lang siya? Balik mo na lang. And let's proceed to the this. So, it is all because Earth is tilted while orbiting the Sun. So, nakoy ginood diri kana kitang mingon mo nga kana ang karon nga bulan gikan December ay gikan June to November, December to May. Kana sila summer na sila kana bulan is winter. Mo na gitawag nga meteorological season. Dili na siya diri sa astronomical season. Diri sa astronomical season, mag-base siya sa tilt sa Earth or sa mag-base siya kung mas nag-orbit ang Earth na ma-face siya sa Sun. Nasagot ra? Yes! Yeah. Okay, next is anong nag-tilt man ang Earth? So, anyone in the class na may idea anong nag-tilt ang Earth? Gravity. Kay Mr. Oliver? Because of the gravity. Because of the gravity. Okay, pwede. But the Earth is tilted because of how it was formed. So, sa una, it was hit by large objects, the asteroids, and protoplanets. Moni siya kumaning Earth, kumaning asteroid, pak na natin sila mauna, reason na nag-tilt ang Earth kay condition made Earth tilt instead of spinning up right. So, since then, Earth has stayed tilted at about 23.5 degrees. Please take note this one as it orbits the Sun. So, muna na, tilt na mahitabo, the Earth has tilted axis because of the collisions. So, masagot ra? Masagot ra, guys? Okay, so now let's watch this video para makasagot sa tanong. Ang tanong na ito after natin. Gamay lang ni siya, ganahan din siya video para masagot. Sila siya marunong. Roll! Tanawan na lang ninyo guys. Kani siya mga siyang orbit at position. 365 days and it goes to 1 million. Yeah. And the Earth is tilted. This is the axis. And na siyang axis daw.
Caboretary contact ay literally called caboretary contact. Na access and equation. Yeah. Sumana nila, summer, spring, winter, and fall. So, kung nagiri summer. Summer siya kay na ay, tapos wala. Dili ang slide, winter. Kapag ako din mo ni siya mga equinoxes na same ang time sa daylight o same ang time sa buwan sa darkness. So that's all for that video. Nakalimutan na kayo. Guys. So next is, what is question about sa astronomical system? Okay, now let's proceed to what time of the day do you think is the hottest or warmest? Anyone in the class? What time of the day? And what's here? For idea, Please, listen everyone. Okay, ako rin na miss tayo po. 2 p.m. to 3 p.m. Isa rin na disagree. Okay, miss. Okay, miss. Miss Gonzales. So what do you think? Kung pinsin oras natin. 10 a.m. 11 to 12 p.m. daw. Oh, Miss Carmelia. 12 at 1. Okay, Miss Regina, what is your idea? According to Miss Regina, let's daw. So let's see kung isa tama sa inyo. So, the time of the day na pinakaigaw, pinakainit is 3 to 4 p.m. Hindi mo ito So, the highest temperature of the day occurs in the afternoon due to thermal lag. Usually, 3 to 4 p.m. Kasi nag-thermal lag, ganun alas 3 o alas 4. Nakakatawa na siya, okay? Hindi yung kumapit. Tama na. So, I know. So, afternoon, sunlight is strongest but the ground hasn't fully heated yet. So, pag udto, init siya, pero wala pag yun na fully heated ang ground. Una, at 3 to 4 p.m., the ground has absorbed enough heat and start releasing it into the air. Muna ginitay tayo. Kahit 3 to 4 p.m., kukuha na tayo na release na ang kainit into the air. That's why ginitay siya. But due to the climate change, every day is init, every hour is init. But this is the real reason or this is the kuan yun nga init yung siya nga anak na mga 3 to 4 p.m. And it is because of the thermal lag, because thermal lag is defined as heat takes time to build up. So mga kung yung gain na nga, ang heat mag-takes time pa siya to build up sa ground, and then if mo-release na siya, muna nang init na nga daw. So, do you understand? Okay, and that's all for my part. I will give the next report to Miss Janisa. Thank you, everyone. Okay, good afternoon everyone. I am the next discussant and I am going to discuss the different types of instruments that measure temperature. But first, let me ask you a question, Miss Velasquez. What is temperature? Temperature is refers to how the number of
metal or glass or other construction are also used. Okay, thank you. So our resistant temperature is resistant temperature measured based on the change on electrical resistance. And also, ang resistant temperature is made siya o platinum. Next is ang infrared sensor. Please read Miss Carbonelia. Okay, thank you. So, infrared sensor. Ang infrared sensor is na-measure siya sa temperature without remote control. So, kibali pa ang infrared sensor is bitaw magamit nato siya kanang which is kanang detected bitaw. Like magamit nato ang infrared sensor to kanang to detect temperature. Yes, you're right. Next is ang bimetallic device. Please read Mr. Bimetallic device are computer-based the metal spans expand to regulate the temperature of a metal thermometer of different metal strips that have temperature Okay, thank you. So, ang bimetallic device is nag-consist siya o ganang two bonded metals na mag-expand siya sa differently on mag-expand siya kanang bitaw sa different changes sa temperature. And also, ang bimetallic device is nagal siya kanang mechanical movement that indicates the temperature changes. Liquid and glass, please read please. Liquid and glass comprise of a liquid cell inside plastic paper such as liquid and glass. Thermometer with a liquid like alcohol or mercury expands or contracts with temperature which uses a translucent adaptive layer with dynamic animations that create a layer user interface. Okay. Ang liquid and glass, di ba? Pag makita natin, Pilipin ang yellow din sa tunga, mismo na siya ang mercury. Once ka na mag-test without the temperature, ma-expand niya ang mercury, mo na siya ang mag-test kung sa makabugnaw or kung sa kainit ang sa katang. Then also ang Pilipin ang liquid and glass is usually is makita siya sa kanabitaw mga iyon and usually na po siya sa sunlight. The next is silicon diode sensor. A silicon semiconductor device that functions as a temperature sensor known as a silicon thermodiode by exhibiting a predictable linear relationship between its voltage, ground temperature when a constant forward current is applied. So ang silicon diode sensor is more siya ang semiconductor-based sensor. Ina-use ang silicon diode sensor sa kanang used in electric device for precise temperatures. Next is ang barometer. Ang barometer is a non-contact instrument that measures high temperature by detecting the thermal radiation emitted by an object rather than by the physical contact. So ang barometer is katutitang time sa COVID, di ba mo ni ginagamit para i-check ang kanang temperature sa usa ka tao kay ang barometer is kanang detect siya kanang dili na kanang kinahanglan like sa kadupitang liquid and gas na kanang kinahanglan ka mabubog o kadto physical. Ang barometer is magamit nato na siya kanang i-detect lang then makabalo dahil ka unsa ang temperature sa tubig. Then last is the gas thermometer. Ang gas thermometer is a device that measures temperature based on principle that a gas volume or pressure changes with the temperature. So ang gas thermometer is nag-measure siya sa temperature or sa pressure that changes the volume of gas. In overall, ang instrument na kanang nag-measure of temperature is magamit ang paggamit natin niya is kanang sa choice of the instrument depende siya sa kanang sa application, sa temperature range o sa kanang accuracy of the environmental factors. And now let's proceed to the main factors that determine seasonal variation.
That's why nga kanang anong release di ba 3 to 4 p.m. is answer pa siyang release. That's why nga kanang hinitay na kayo. Next is ang surface albedo. Snow, ice, and sun surface reflect sunlight, reducing heat absorption. High albedo in winter due to snow cover cools the surface, and lower albedo in summer allows more solar energy absorption, warming the surface. So ang surface albedo is di ba ang surface albedo is snow, ice daw mo, no? Pag higher albedo siya is mo na siya ang winter period. Then pag lower albedo is mo na siya ang ginatawag nato o summer period. Then next is cloud cover impact. Clouds block or reflect solar radiation, reducing daytime heat. They also trap heat during night, moderating temperature drops. Seasonal changes in cloud cover affect overall temperature variation. So this is a cloud cover impact is like sa katong gi-discuss gahapon nga kada bitaw ngano diri nagulan dito sa Pikas Barangay or sa kanang Pikas na kanang dihalay wala siya nagulan. Muna siya ang pasabot sa kanang Rain cloud shadowing cover pa. impact. Kay naan ka na bitaw mga changes nga kanang ang kanang Rain cloud shadowing. is binablock niya or kanang binablock niya ang kanang mag-block siya sa kanang reflect ito sa kanang solar radiation para dili maapektuhan ang dihaga kanang Next is heat capacity and energy storage. Atmosphere and ocean store and distribute heat energy. So ang atmosphere daw ng ocean is nag-store daw siya o nag-distribute siya of heat energy. And also, water bodies release heat slowly, moderating temperature swing. So, like di ba natin ka ng evaporation? Di ba ang tubig sa ocean is evaporate siya. That's why ang I-post lang ako, mapuli-puli na siya. Kabalo mo ka. Maka-store siya. Pero parang ito pag sa kapag evaporate and condense, then more than siya ka na mo precipitate then lalalayin siya. Next is geographic factor. That is will influence solar angle and date and affecting temperature range. Altitude causes temperature to increase the weight, the height, land density distribution rate, coastal, and inland temperature. So there is a geographic factor is ang kanang latitude, ang kanang sa latitude is nag-influence ang solar angle. So kanang sa ano ani guys, kanang sa tilt sa angle, sa tilt sa kanang sa earth is maka-affect siya sa kanang maka-affect siya sa kanang sa season sa maka-affect siya sa kanang sa season sa usa ka lugar. Last is human influence and climate variability. Human activities like greenhouse gas emission alter seasonal temperature trends. Natural variability, ocean currents, volcanic activity, and also affects migration. Some regions show altered winter warming and weakened seasonality. So ang human influence and climate variability daw ko is ang mga human activities like kanang greenhouse emission naka-alter siya sa kanang seasonal temperature. Diba? Maka-apekto man dyan ang kanang greenhouse gases sa temperatura. And also, ang diba, ang kanang mga natural variability daw ko lang sa kanang mga ocean currents, sa kanang mga volcanic activity is also naka-apekto daw siya sa kanang ang kanang po ang human influence sa kanang climate is kanang ito, wala siya kanang naka-alter ito nga kanang nganong karoon na ay kanang una naman dapat karoon ganun init man. Wala siya ang hinungdan sa human influence and climate variability. That's all for my topic. Okay, good afternoon everyone. So, ang report ko is why weather shelter standard. Stand tall. Sa na-one ninyo sa ang ating kandidat, di ba na yung mga instrument, different instrument. So, wala, maybe na-observe ninyo or wala ninyo napansin, but some instruments na nasa different functions nga gina-measure if magkwantag, if mga tamatig is meteorology or astronomy. So, the problem with being too long, alam kinahanglan daw na na-elevation from the ground is because the ground changes temperature fast. At the sun all the time, the grass is often wet or damp. Winter ground is black and bumpy. So, kanisa nga examples, kanisa napag-ati kanisa na instrument. But, kanisa na nilibin ang semento, yan ang
sa ang iyang sa iya kay dito kung basig mo proxy ay matumas siya kuan. So kailangan og accurate nga instrument para mo measure niya na. However, sa pagkuan mo na mga function gibali sa mga kanang ibang mention ni Ate Kanisa na mga instrument. Next is so in order daw para makuan, ang next is una is ang kuan, mubura kaayon. Second is ang temperature kay kung ipigit mo siya sa ground, kanang ano magud varying magud na lang sa ground ko. So, for example, what if ang ground is basa, katong gibutangan sa cemento is basa. So, dili accurate ang measurement if ilubong nimo dito ang kanong mismo bit nga kuan kay maapektuhan. Sa pa mahugawan ko siya if imo siya ilubong sa or ipigit mo siya sa ground. Wala nga elevation. So, third one is ang humidity. Kani siya ng mga kuan, kaya ito sa kabot mga ground interferences yung kinalaklan na itaas, i-elevate, ibalik yung mga, ano siya nga kuan, instrument, specifically lang siya sa kanang natural air na measurement ibalik. So, first is that the ground can be wet or rain or just humidity natin. This makes the air very more humid. So, maapektuhan ang instrument or yung gigamit pag-measure ibalik. So, pwede ma-condense, pwede siya ang moisture niya, possible ang iyang result, dili accurate na temperature. Okay, next is ang wind problem. So, if naikuan na ng different wind speed, so, ang gina-measure mo dapat sa kuan, you are going to measure ka ng mga natural phenomena, yung mga winter condition, kinahanglan, natural ang iyang wind na yung mga i-measure ka to. Dili pwede ang kanang dito parang mag-vary dito sa kanya naman, dili man ma-detect og dali sa instrument if dili consistent ang iyang makuha nga data or kanang ma-detect ibali. So, radiation effect. So, another one is the radiation effect, which is na-mention din ni Ate Kanisa natin Alberto. Okay. If na mag-radiation, mag-kuhan gyapon niya, connected gyapon sa temperature. That's because sila limit out the instrument. So, yeah. The best example is okay. I don't need to make elevation. Okay, nga na need of height elevation. Pwede magbasa tayo. Okay, sige. Pwede nga na. High elevation. Putting weather instruments on stand and away from the ground effects. Higher up, temperature, humidity, and wind are more accurate. Standard height helps everyone measure weather the same way. So, muna siya ang result. If accurate ang iyong kuan, elevation sa mga instruments na gigamit, accurate po ang iyong result or ang data na ma-update mo ng mga weather forecast ng mga kuan sa report sa balitan ni Bali, ma-fix kita ilang galingan naman. Sakto man ang ilang pagsagamit ni Bali sa kuan. Wala siya other environmental factors na. So, ang best example na natin ang Stevenson screen. Ano yung Stevenson screen? Sa sulod niya na mo, hindi bali-bali dito gamay. Sa sulod niya na nalilatanan ang atong pang-measure sa air, pang-measure siya sa kainit, temperature, pang-measure sa kanang measurement para ma-detect niya ang weather condition sa kuan, kanang ma-place. So, next up. So, kanin po, ang Stevenson screen, ang kataas niya is 1.25 meter or 2 meters. Or, sige pa, mga taas pa sa tao, ibalik ang height. Tingnan niya, kaya naman, para dili siya dali-dali mapiktuan sa hangin, sa ulan, sa kainito, dili mo ka paglayo na siya, ang ground nga temperature, dili na mo-affect na siya. Dili man ground ang i-measure na temperature, ang fan man, ang air man. So, by elevating meteorological instrument shelter, scientists and meteorologists aim to obtain data of the free atmosphere, allowing for accurate weather forecasting